Hello, what is up mga ka-SM? Ako nga pala si Sitsi for Sitsi Motovlog. So yan, pakit-kit lang tayo sa camera. Wala talaga tayong content for today. Hindi, joke lang. So ito stop over natin sa C6. Konting adjustment lang sa isa 360 natin. So ito, nasa C6 nga tayo. Kasi since ito naman talaga yung dadaanan natin, from Binangonan, uwi tayo ng Parañaque. So ito yung magandang road para matest talaga natin yung regroove bell natin after CVT cleaning. Kasi sabi ko nga sa inyo na shinare ko sa content ko yung sa EDSA is talagang additional, nag-increase yung arangkada natin. Saka pagdating naman sa top speed, hindi naman natin nasasagad, pero yung 70 to 80 ang bilis nating ma-reach yung 90 to 100. Yan dito nga lang sa C6, although na maluwag, malakas na lang talaga yung palo ng hangin dito since na nasa lecture to located. Yan, open space kasi. Kaya in-adjust ko yung camera ko dito, baka kasi yung camera hindi makasabay sa hampas ng hangin. So dito, mas matitest natin, di ba? Kasi mas maluwag dito. Tapos given na Sunday pa, holiday kahapon tapos Sunday ngayon. Ayan, mas magandang may pakita sa inyo na hindi pa upgraded yung panggilid natin, pero yun nga, regroove bell, which is malaking tulong pagdating sa anti-dragging. Yun, kaya tayo nagpa-regroove ng bell somewhere in April 2023. So shoutout nga pala dyan sa Yamaha Kart Plaza Tambo kay Sir Gilbert. Yan, siya yung nag-offer sa atin ng bakit hindi natin subukan yung regroove bell. Kasi dati first 3 months ko pa lang ng using kay NMAX sa na-experience ko na kagad yung dragging. So ayun, siguro mga 3 years lang binalikan ko na lang yung motor ko. Pagbalik ko, ayun na, pinakita sa akin na regroove na yung bell natin. Pala yun, regroove bell, talagang literal na magkakaroon ng groove yung bell lining. So after nun, yun na, less vibration na, mas lumakas pa yung arangkada. Tapos yung sa top speed hindi natin nasusubukan kasi talagang pagdating sa city driving kasi talaga maraming sasakyan. Natitest lang natin siya kapag maluwag yung EDSA o kaya sa Rojas Boulevard. Pero ito nakikita nyo, diba? Ayun, no, easy 70 to 80 siya. Consistent lang yun. Hindi tayo masyadong sumasaga dito kasi yun nga, may mga bigla kasi dito may biglang tawid. Yan. Pero ayun, hoping na mapakita natin yung kung hanggang saan yung top speed natin dito. Saka yun nga, hindi naman tayo racer pero gusto natin mabilis yung motor natin. Yan. So ito talaga the best talaga tong C6 para ayan ipakita mo yung top speed, yung performance ng upgrade mo. Yan, lalo na sa CVT. So talagang kahit na mabilis yung takbo natin dito pero alalay lang syempre, di ba? Safety first. So yun nga, napaka responsive ng throttle natin. Kaya sabi ko pitik-pitik lang tayo dito hindi tayo talagang pumipiga. Kasi pag pumiga mo, pero nakikita mo naman, di ba? Yan, mga ganyan takbo natin pero naiiwan natin sila. Hindi pa nga tayo chill ride di ba? Yan. So yun nga, benefits ng regroove bell is yung anti-dragging, tapos mas less na yung vibration mo. Siyempre, di ba? Wala kang naririnig na tumutunog sa gilid mo. Ganun yung mga na-experience natin. Talagang, yun nga, responsive pa yung throttle mo. Yan, kumbaga, wala kang gagawin kundi gas lang. I mean gas. Tas gas ka lang ng gas, piga ka lang ng piga. Yan. So, the best talaga tong C6 na to. Lalo na kapag may gusto kang matest, di ba? Pero sabi ko nga, safety first. So yun, naalala ko pa dati na kinukonsider ko na bumili ako ng NMAX or ADB. Pero yun nga, pagdating sa performance wise, NMAX talaga yung nangingibabaw. Diba?
Pero hindi ko sasabi na syempre sa Honda, kay ADB is yung Showa naman, yung shock. Yun yung mas napapansin sa kanya na mas maganda ibibigay na play sa'yo ng shock niya kay Showa. Pero yun, mas ako nag-NMAX na talaga ako. Syempre talagang gusto ko talaga yung forma ng NMAX eh. Aesthetics pa lang, NMAX na. Ayun nga lang, napansin ko dito kay NMAX is talagang bago lang, is matagtag talaga. Lalo na kapag hindi ka na makabigatan rider, mabilis yung takbo mo, tapos hindi ka na makabigatan, talagang mararamdaman mo yung tagtag. Pero na-overcome naman natin yung kasi simula na nag-top box tayo, tapos yung bracket, additional na load. Yun, mas less na yung tagtag. Saka syempre, yun nga, nag-increase din naman yung weight natin. So ayun, nakikita nyo naman yung takbo, diba? Kumbaga, arangkada talaga yung binibigay sa atin, hindi yung top speed eh. Kumbaga parang sa ano pa lang, sa arangkada pa lang niya panalo na. Sa tulad niya sa top speed, syempre diba, mga aabutan mo yung mga sasakyan, yung mga nauna. Ayan. Pero dito, hindi nga ganun kabilisan. Minsan nasa 40, 50, 60 lang. Pero, yun nga, na-overtaken mo sila, di ba? Kumbaga, yung takbo nila is consistent na. Samantalang ikaw, parang naghahabol. Ganun yung binigay sa atin ng regroupel. Is yung arangkada. Additional arangkada siya. Kasi talagang kapit talaga dun sa ano man yung kinakapitan niya. Ay, sorry. Yun, saka napapansin ko dito na ito yung before tayo maoperahan na pakiramdam ko lagi akong bloated, halata naman, di ba? Sabihin nyo mga ka-SM na busog lang ako, pero yun nga, before tayo maoperahan sa gallbladder natin removal, kasi may gallstone nga tayo, ayun na, diyan ko na nag-start na maramdaman na bloated ako palagi. Pero dito kaka-almusal ko lang nito pero bloated, di ba? Usually, ang almusal is light lang naman. Light meal lang naman. So, itong C6, narating kaagad natin yung dulo, di ba? Yan. So, ito yung part ng C6 na kasi ito na yung ito na yung tagig part na. Yan. Dito yung, andyan na yung stoplight. Tapos yung ahunan. Yan. Saka yun, isa pa palang kay regroupel natin. Pagdating sa ahunan, hindi kanya bibitinin. So magandang rin tong na to. Magandang daan din to para matest mo yung arangkada ni NMAX pagdating sa ahunan. Diba yun yung binibigay ni NMAX, torque at low speed at power at high speed. So itong way na to, ito yung nakalimutan ko anong pangalan ng pump dito. Tapos ito yung DOSD. So kilala itong daan na to na ahunan to eh. Kasi dati sa Pasig pag nagbabike ako, tapos dito ko sa C6, pagod ka na dito sa C6 kasi may kahabaan dito C6 na to eh. Tapos dito ka pa dadaan, paahon ng daan dito. Yan. So talagang tsaga-tsaga ka lang dito pagdating sa stoplight. Although may mga enforcer naman sa unahan. Pero masusubukan yung arangkada mo dito sa ahunan. So napakita ko naman sa inyo yung arangkada. Talagang rest assured na yung arangkada pagdating sa regroupel. Mas maasahan mo talaga. Dito lang talaga tayo naipit sa dito nga sa may part ng tagig. So yun, another content na naman natin para sa mga balak na magpa-regroup ng bell. Diba? Siyempre, regroup bell pa lang kasi wala pa naman tayong totally pang-upgrade ng buong CVT set natin. So sa regroup bell pa lang talaga sold ka na. Siyempre, para sa mga nag-iipon pa lang, sa mga nagtitipid ng budget na gusto makabail ng increase ng arangkada or increase ng top speed. Yan. Talagang bibigyan ka pero
kung gusto mo talaga ng major upgrade, go for a full CVT set. Yan, meron namang yung mga aftermarket naman tayo ng mga parts like JBT and RS8. Pero sabi ko nga sa inyo, mas preferred ko nga yung JBT. Yan, soon. Sana pa-upgrade tayo. So, kung nagustuhan mo itong kwentuhan natin, kung nagustuhan mo ang content na to, please subscribe to my channel, YouTube channel, Sinsuke Motovlog for more. So, peace. I'm out. Ride safe always, mga ka-SM.